Balita naman po sa Metro Manila. Sa kabila ng paulit-ulit na paalala sa mga tsoper ng jeep, hindi muna sinimula ng LTFRB at MMDA ang panghuhuli sa mga kolorum na jeepney kahapon. Ayon sa mga nakausap na enforcer ng News 5, wala pang formal na utos o instruction pagdating sa panghuhuli. Pero hindi nangangahulugang dapat itong abusuhin ng mga kolorum na driver. Mabigat na parusa kasi ang ipapataw sa mga tsoper kapag nagsimula na ang hulihan. Kabilang na dyan ang pag-impound sa jeep na kanilang ipinapasada. Pagmumultahin din sila nang aabot sa 50,000 piso para matubos ang kanilang jeep. Posible ring masuspinde ang kanilang lisensya ng hanggang 1 taon. Sumuko naman sa NBI si Ferdinand Guerrero. Siya ang huli sa 4 na akusado para sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Vong Navarro. Mismong si NBI Director Medardo de Lemos ang sumundo kay Guerrero sa kanyang bahay sa Makati City kahapon. Agad prinoseso si Guerrero pagdating sa NBI. Ayon sa kanyang abogado, huling sumuko ang 62-year-old na kliyente dahil sa iniinda nitong sakit. Bukod kay Lee, dawit din sa kaso sina Denise Cornejo, Cedric Lee at Simeon Ras. Hinatulan silang guilty dahil sa pambubugbog at pangingikil kay Navarro sa isang condominium sa Taguig na nangyari noong 2014. Reklusyon perpetua ang sintensya sa 4. Arestado naman ang isa sa 7 suspect sa pag-ambush sa photojournalist na si Joshua Abiad noong nakaraang taon. Kinilala po ang suspect na si Jomari Campillo, 25 anyos. Ayon sa mga pulis, si Campillo ang nagsilbing getaway driver ng gunman ambush. June 29, 2023 nang mangyaring ambush sa barangay Masambong sa Quezon City. Sakay noon ng SUV si Abiad at maging ang kanyang pamilya nang harangin sila ng mga salarin at pagbabarilin. Patay ang 4 na taong gulang na pamangkin ni Abiad, pero nakaligtas ang photojournalist at iba pa nitong mga kasamahan. Ted Filon at DJ Chat